So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome po muli sa ating prayer for the nation. So before po tayo magsimula ay tayo po ay manalangin. Yes, O God, muli po Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na makapagbahagi ng iyong salita. Lord, sa mga oras na ito ay samahan niyo po muli ako. Ilayo niyo po ako sa mga pagkakamali, O God, continually, Lord, na touch our minds, our hearts, O God, in our tongue, Panginoon. Nang sa ganun po ay hindi po kami magkamali, Panginoon, sa lahat po ng mga nais mo na ibahagi, Panginoon, sa oras na ito. Muli, Lord, na be with me, O God, because apart from you, we can do nothing, O God. Maraming salamat po, and God, the Holy Spirit, continually be with me. You are the great teacher. Tulungan niyo po ako, O God. And muli po, Panginoon, na kayo pa rin po ang maitaas, O God. Thank you po. In Jesus' name, Amen. So, tayo po ay buksan po natin ang ating Bible po sa John chapter 8, verse 1 to 11. So, ang sabi po rito, okay, sa verse 1, sabi dito, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. And verse 2, sa pagbubukang liwayway, siya ay muling pumunta sa templo. Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kanya. Siya ay umupo at tinuruan sila. Verse 3, dinala sa kanya ng mga guro ng kautusan at ng mga Fariseo ang isang babae na nahuling nangangalo niya. Inilagay nila siya sa kalagitnaan. Verse 4, sinabi nila sa kanya, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa paggawa ng pangangalo niya. And verse 5, iniutos sa amin ni Moises sa kautusan na batuhin ang katulad nito. Ano ang masasabi mo? Ito ay kanilang sinabi upang subukin siya nang mayroon silang maiparatang laban sa kanya. Yumukod si Jesus, sumulat sa lupa at sa pamamagitan ng kanyang daliri. Verse 7, sa patuloy nilang pagtatanong sa kanya ay tumindig siya. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato sa kanya. Siya ay muling yumukod at sumulat sa lupa. Verse 9, sila na nakarinig nito ay sinumbatan ng kanilang mga budhi. Dahil dito, sila ay isa-isang lumabas, simula sa matatanda hanggang sa kahuli-hulihan. Naiwan si Jesus, gayon din ang babae na nakatayo sa kalagitnaan. Verse 10, nang tumindig si Jesus ay wala siyang nakita maliban sa babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ginang, nasaan ang mga nagsasakdal sa iyo? Wala bang humatol sa iyo? And verse 11, sabi niya, wala, Ginoo. Sinabi ni Jesus sa kanya, kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo, humayo ka at huwag nang magkasalang muli. And praise God sa kanyang salita. So, ang buong context po nito ay ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na sinubukan si Jesus upang hanapan siya ng pagkakamali. Gusto nilang malaman kung susundin ni Jesus ang kautusan ni Moises o magpapakita ng kabutihan na maaaring gamitin laban sa kanya. Ngunit, okay, so ang babaeng nahuli sa pangangalo niya, ang mga Pariseo at tagapagturo ay ginamit nila ang babae na kung saan ay nagkasala ng pangangalo niya upang subukin si Jesus. Gumagawa talaga ang mga Pariseo ng mga gantong bagay upang mahanapan nila ng pagkakamali si Jesus laban sa kanya. So ayon nga sa kautusan ni Moises, ang pangangalo niya ay pinarurusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. So, halata dito na bakit hindi rin inihaharap ang lalaki, bakit kaya babae? Amen. So, ngayon, ang hamon ni Jesus sa mga Pariseo ay tulad nga ng kanyang sinabi sa verse 10, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Sa sinabi niyang ito, lahat sila ay nagsialisan. Hindi rin nagtagumpay ang mga binabalak ng mga Pariseo
na makahanap ng pagkakamali si Jesus. Ang sinabing iyon ni Jesus ay nagbibigay diin na walang sino man ang perpekto at may karapatang magparusa ng hindi mo na isinisiyasat ang sarili. So, ibig sabihin po nito ay wala tayong karapatan na manghusga ng tao ayon lamang sa ating mga nakikita o naririnig. Dahil tayo rin ay gaya ng iba na nagkakasala rin. We, as sinners, judge them because of what they had done, pero nakakalimutan natin that we also commit sins. Amen. Na hindi man pareho ang kasalanan ng isa, parehong sins pa rin po yun. And therefore, we must not judge others because we all have failed in some way. Amen. Be not hypocrite. Amen. Sometimes we keep on saying about what we hate, pero sometimes you are the exact reflection of what we hate. So, minsan kailangan talaga ng self-awareness sa lahat po ng ating mga sinasabi. Amen. And remember in Matthew chapter 7 verse 1, nang sabi doon, do not judge so that you will not be judged. Amen. That's why sa context na ito, we need Jesus to intervene in our lives, to teach us where God will change our perspectives, and na kung saan ay we ask God to na i-humble yung puso natin, kung saan ay tuturuan tayo kung saan natin pwedeng maging silent kung wala tayong ibang sasabihin na maganda sa tao that will cause their emotions, negative emotions. Amen. So the humility and self-awareness are needed in this kind of situation. Amen. Na kung saan ay hindi tayo yung magiging cause ng tao, ng kanilang sa yung magiging bad sila of what they had done. I mean, we should not tolerate their wrongdoings. Amen. And also, wag po natin i-judge yung pagkakamali nila based lang sa point of view natin. Kasi possible po kasi na hindi talaga natin alam yung whole story behind sa kanilang mga sa ginawa nilang yun. And also sa pagpapatawad at sa pagbabago ng babaeng iyon na nagkasala ng pangangaloy niya, nang isa-isa silang umalis, iniwan si Jesus kasama ang babae. Tinanggap ni Jesus ang babae, hindi para pahintulutan hayaan ang kanyang kasalanan, kundi upang bigyan siya ng pagkakataong magbago. God gave her a chance na magbago. Sinabi niya sa verse 11 na hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So, sa ginawang ito ng Lord, makikita natin doon ang compassion ng Diyos sa babae. Huwag maging mapanghusga sapagkat tayong lahat ay makasalanan, kundi tayo po yung magbibigay ng compassion sa taong iyon, hindi dahil we tolerate their wrongdoings, but to have the compassion, to be with that person. Amen. Na kung saan si Jesus, amen, si Jesus ay nagpakita ng halimbawa ng habag, ng mercy, at handa siyang magpatawad sa mga nagkasala, ngunit inaasahan ng pagbabago sa kanilang buhay. Amen. Sa pagpapatawad ni Jesus ay hindi pahintulot para magpatuloy sa kasalanan,
kundi paanyaya sa pagbabago at bagong simula. Ang kwentong ito ay paalala sa atin na ang Diyos ay puno ng awa at habag, ngunit mahalaga rin ang pagtalikod sa kasalanan upang mamuhay ng may kabanalan. So dahil po dito, tayo na nagkakasala rin po, and kapag humingi po tayo ng forgiveness kay Lord, hindi yung humingi lang po tayo ng tawad kasi gusto mo lang mapatawad ka. Kailangan may action po doon to change your ways, to change your perspective, at gumawa ng actions po, not to go back from that mistakes, but to learn from it. Amen. And God will not condemn us. Amen. He's always there. Amen. And sa mga iba naman po, we supposed not to judge others. Amen. Kasi we are all imperfect. Amen. We failed in sa ibang ways. Amen. So instead po na i-judge po natin yung mga tao, mabigay po tayo ng compassion sa kanila, and it doesn't mean na itinotolerate po natin yung wrongdoings nila. Amen. Be humble with them. Be humble and show kindness and love for them. Amen. And kasi when we judge, para tayong nagmamalinis. Hindi po tayo we must not hypocrite, but to show compassion with other people. Dahil ang gusto po ng Diyos ay, sa context po na ito, ay tungkol po sa pagpapatawad at hindi ang pagiging mapanghusga. Kasi actually, kung ginagamit po natin ang ating mga bibig na magsabi po ng mga negatibo or to judge people, na kung saan ay ang bibig na ito ay pumupuri sa Panginoon, ano pong mangyayari doon? Amen. So, we show kindness, we show compassion with them. Tulad po ng ginawa ni Jesus sa babae po na nagkasala po ng pangangalan niya. Amen. So, kung wala po tayong magandang sasabihin sa mga tao, huwag na po natin ituloy ang mga bagay na iyon. If kung kinonvict tayo ng Lord na mag-open po, or ipaalam po sa tao na ganito yung ginawa niya, enable for that person to learn from their mistakes, we can confront them in a good way, with humility. Amen. With compassion na kung saan ay you help them to reflect about what they have done, enable for them to learn from their mistakes. At ganoon rin po tayo. Amen. Hindi po yung hayaan lang po natin sila and we keep on judging them through our minds, which is wrong. Ayaw po yun ng Lord. Amen. Mas maganda na lang po na if we want na maging open sila sa kanilang mga mistakes, then we confront them in a good way, not in a harsh way. Amen. Ayun po, lahat naman po ay nagkakasala, and hindi po natin part ang mag-judge sa kanila. Part po yun ng Lord. Ang part po natin ay ang gayahin si Jesus sa kanyang ginawa sa babaeng nagkasala po ng pangangalo niya. We show compassion with them. Amen. Na hindi po tayo yung mag-create po ng mas ikadadown po ng taong iyon. Tulad po ng ginawa ni Jesus po. Hindi rin po siya isa sa mga Pariseo na pinahiya po ang babaeng nagkasala ng pangangalo niya, kundi he showed compassion and love with that woman. Amen.
Dapat hindi po natin gayahin yung mga Pariseyo na ipapahiya yung tao. Amen. Naway sa gabi po na ito ay may natutunan po tayo. Maraming salamat po. Yun lamang po. To God be all the highest glory.